Takbo. Si Gao Yuelin, sa pag-aakalang nasa kanya ang bentahe, ay pinagtawanan si Yao Wang at nag-utos, hahaha. Siyempre, hindi nila nakayanan. Lahat makinig sa utos. Buong hukbo, sumalakay. Durugin ang Dasheng Dynasty. At sa gayon, ang hukbo ng Xuanyu Dynasty ay masiglang sumugod, sumisigaw ng malakas, patayin. Patayin! Patayin! Durugin ang Dasheng. Nang makita iyon, nagsalita si Yao Wang, ang grupong ito, napakadaling malinlang. Oras na para ipakita sa kanila ang kalupitan ng digmaan. Ilabas ninyo ang aking kanyon. Sa utos niya, mabilis na inihanda ng mga sundalo ang mga kanyon. Ang hukbo ng Xuanyu, nang makita ang kakaibang kilos ng kaaway, ay hindi maiwasang magtaka. Ano iyon? Matapos mailagay ang mga kanyon, isang tao ang nagtaas ng bandila at sumigaw, handa. Pagkatapos, paputukin ang kanyon. Isang talisman ang nilikha. Walang tigil na pinaputukan ng mga kanyon ang hukbo ng Xuanyu. Sa malalakas na pagsabog, agad silang tumalikod para tumakas, ngunit huli na. Sumabog sila at nagkapira-piraso dahil sa lakas ng mga kanyon. Ang mga sigaw ng sakit at pagdadalamhati ay walang tigil na umalingaw-ngaw. Si Gao Yuelin ay labis na natakot. Ano ba talaga itong klaseng armas na ito? Paanong napakalakas nito? Ayon sa tamang kalkulasyon ni Yao Wang, labis siyang nasiyahan at sinabi, magaling. Nagkawatak-watak na ang kaaway. Ipasa ang utos sa buong hukbo. Sumalakay. Lahat ng kanyon targetin ang likurang hanay ng kaaway, paputukin. Sa utos niya, mabilis na sumugod ang hukbo ng Dasheng. Ang mga sundalo ay masiglang sumigaw, sugod. Patayin silang lahat. Habang masiglang sumusugod ang hukbo ng Dasheng, ang mga sundalo ng Xuanyu ay natakot at tumalikod para tumakas. Nang makita ni Gao Yuelin na tumatakas ang kanyang mga tauhan, labis siyang nagalit. Pinatay niya ang ilan para magsilbing babala. Isang grupo ng mga inutil. Tumigil kayo para sa akin. Huwag umatras. Patuloy na pinaputukan ang mga kanyon. Isang tama ang tumama kay Gao Yuelin. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Kasunod nito, sumabog din siya at nagkapira-piraso. Isang sundalong malubhang na sugatan ang nakahandusay sa lupa, bumubulong, ito ay imposible. Tiyak na gumamit si Yao Wang ng masamang mahika. Isa pang malakas na pagsabog na yumanig sa langit at lupa ang umalingaw-ngaw. Parami ng parami ang mga sundalo ng Xuanyu na namamatay ng kahindik-hindik sa ilalim ng mga kanyon. Si Yao Wang ay walang pakialam na nagmamasid sa labanan sa pamamagitan ng screen ng espiritong sistema. Naisip niya, ang kalaban ay mabilis na nagkawatak-watak ng ganito. Mas madali pa kaysa makipaglaro sa mga deidati. Sa sandaling iyon, sa screen ay lumitaw ang larawan ni Gao Yuelin na may kasamang Kiev na nasa loob ng isang pulang bilog. Kung gayon, ang pangunahing general ng kalaban na si Gao Yuelin ay nasawi na sa labanan. Binabati kita, host, sa pagkapanalo. Hindi lang iyon, hinipan pa nito ng trompeta si Yao Wang bilang pagbati. Binabati kita, ginoong host, sa inyong unang tagumpay sa labanan. Nang marinig iyon, hindi maiwasang magulat ni Yao Wang. Ha? Nanalo na agad? Mabilis itong sumagot, syempre. Ito ang super-powered national war system na nilikha ng sistema. Kapag dumating ang kalaban, madudurog lang sila. Nang marinig iyon, nagtaka si Yao Wang at nagtanong, kung gayon, ang aking gantimpala sa national war, nasaan na? Sistema, hindi mo naman siguro nakalimutang ibigay ang gantimpala, di ba? Mayabang na sinabi ng espiritong sistema, paano ko makakalimutan? Inihanda na ng sistema para sa inyo ang natatanging gantimpalang ito. Nang marinig ang tungkol sa gantimpala, agad na nasabik si Yao Wang. Oh! Ang gantimpalang ito, ang galing. Bilisan mo, ibigay mo sa akin para masubukan ko agad. Sumingit ito para putulin siya, sandali lang, ginoong host. Ito ay isang malaking killing weapon. Tinitingnan ang mga bangkay ng mga sundalo ng Xuanyu sa lupa, ang mga sundalo ng Dasheng ay labis na ipinagmamalaki. Talagang ang napakalakas ng kanon talisman ni Pinunong Yao Wang. Buti na lang at nasa panig natin siya. Kung hindi, ano pa ang magagawa ninyo dyan? Bilisan ninyo, linisin na ang larangan ng digmaan. Isang sundalo ng Xuanyu na nahuli at iginapos ay nanatiling matatag sa kanyang paniniwala. Si Yao Wang, tiyak na nakipagsabuatan siya sa mga masasamang demonyo mula sa ibang mundo. Kung hindi, paanong magkakaroon ng ganyang nakakatakot na armas?
Nang marinig na may naninira kay Yao Wang, agad na sinipa ni Xuanji ang likod nito, galit na sumigaw, manahimik ka para sa akin. Tinapakan niya ang likod nito at nagbabala, kung maririnig ko pa kayong dumadaldal, ililibing ko kayong lahat ng buhay. Tinitingnan ang likod nito habang dinadala palayo, naisip niya, nakakainis naman. Kakasimula pa lang ng laban, naubos na agad ang kalaban. Wala man lang akong pagkakataong kumilos. Biglang tinawag ni Yao Wang si Xuanji, nasaan na si Xuanji? Halika rito sandali. Nang marinig ang boses niya, ang kalooban ni Xuanji ay sumaya na parang namumulaklak na bulaklak at sumagot, Opo, Panginoon. Darating po ako agad. Sa kanyang isip, mukhang hindi ako kinalimutan ni Panginoon. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng pagkakataong magpakitang gilas. Pagkatapos lumapit sa harap ni Yao Wang, nagtanong siya, Panginoon, naghahanda na po ba kayo para sa susunod na labanan? Mangyaring hayaan ninyo akong mamuno. Si Yao Wang, nakahiga at nakaunan sa hita ni King Jiao, ay marahang nagsabi, sa ngayon, hindi pa kailangan. Mayroon akong isang magandang na ibibigay sa iyo. Nang marinig iyon, lumingon si Xuanji para tingnan ang ihibo. Medyo hindi siya nasiyahan at nagsalita, itong ihibo, ang itim naman. Ang pangit, saka walang sibat na komportableng gamitin. Sa sandaling iyon, itinuro ni Yao Wang ang bangin sa likuran ni Xuanji at sinabi, nakikita mo ba ang bangin sa likuran? Kaya mo bang gumawa ng ganyang epekto? Ngunit sa direksyon ng kamay ni Yao Wang, nakita niya ang maliliit na hayop na gumagapang sa pader ng bato. Natakot si Xuanji at nagsalita, kung dito ako tatayo, ako hindi ko kaya. Kaya pinayuhan siya ni Yao Wang, sa susunod, dalhin mo na lang ang ihibo sa kabilang panig at mamuno ka. Para mamangha naman ako. Sumulyap si Xuanji sa kanya, masayang nagtanong, talaga po. Ang galing. Tiyak na hindi ko bibigin si Panginoon. Sa kanyang isip, dahil ihibo ito na bigay ni Panginoon, tiyak na napakalakas nito. Pagbalik kay Qiwen Yuan. Isang tao sa likuran niya ang hindi makapaniwalang napabulalas, paano nangyari iyon? Paanong nalipol ang buong hukbo? Nagsalita si Qiwen Yuan, kahit 300,000 baboy pa ang pakawalan, hindi sila kayang patayin lahat ni Yao Wang sa isang iglap. Nagdagdag pa ang isang tao, napakakaiba talaga. Mayroon ka bang itinatago? Ang tauhan ay nagmamadaling nagsabi, ang inyong lingkod ay talagang hindi nagsisinungaling. Sa kampo ng kaaway, biglang kumislap ang isang liwanag, pagkatapos sumabog kami, nagsitumbahan ang mga tao at kabayo. Nang marinig iyon, ang lalaking nakapulang damit ay galit na hinampas ang mesa at sinabi, kahit anong armas ang ginamit ng kaaway, hindi ninyo nakita ng malinaw. Kung gayon, paano pa tayo lalaban? Sa sandaling iyon, isang lalaking nasa 4th level ng Great Emperor Realm, nakapamiwang, mayabang ang itsura at walang pakialam sa iba, ay mayabang na nagtanong, dahil lang gumamit si Yao Wang ng ilang kakaibang ihibo. Natakot na kayo ng ganyan? Ang katabi niya ay hindi napigilang sabihin ang kanyang pagdududa, dahil lang gumamit si Yao Wang ng ilang kakaibang ihibo, natakot na kami ng ganyan. Isang lalaking nakapulang damit ang galit na tumutol, ang tapang ninyo. Ang digmaan ay hindi biro. Kayong mga cultivators, wala kayong kaalam-alam kung gaano kalalim ang tubig na ito. Agad na tumutol ang dalawang lalaki kanina, gaano kalalim? Simpleng explosive talisman technique lang naman, natalo na kayo ng ganun na lang. Ang talisman arts ay hindi kayang umatake sa himpapawid. Kailangan lang naming lumipad sa gitna ng langit, gumamit ng iba't ibang ultimate moves at lethal, magic techniques, at malilipol na namin silang lahat. Si Qiwen Yuan ay nakaramdam pa rin na may mali, kaya nagtanong ulit, talaga bang ganoon kasimple? Ang lalaki ay nagbigay pugay at sumagot sa kanya, hindi ba kayo naniniwala na kami ang mga pinakamahuhusay na cultivators ng pamilyang Chu? Bigyan niyo lang kami ng kalahating araw, kaya naming ganap na lipulin ang mga mananako. Nang makita niyang napakatatag ng kanyang sinasabi, naniwala na si Qiwen Yuan. Kung ganyan kayo kapursigido, kung gayon, gumawa na kayo ng military pledge. Kasabay nito, ang mga sundalong nagbabantay ay may isinisenyas. Si Yao Wang, nakaakbay kay King Jiao, ay tumitingin sa screen na may pulang tuldok. Nag-abiso ang sistema, beep, beep, beep. May malaking bilang ng kaaway na mabilis na papalapit. Pagkatapos magmasid sandali, napag-alaman ni Yao Wang na ang grupong ito ng kaaway ay hindi mukhang mga cultivators. Nang marinig iyon, nag-aalalang nagtanong si King Jiao sa kanya, ano? Sinalakay tayo ng kaaway? Bakit hindi ko naramdaman? Si Xuanji ay sabik na nagsalita, nag-aalok ng sarili, Panginoon.
Panginoon, ako na po. Ako na po. Mabilis na pumayag si Yao Wang. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang magbilin, Suanjay, dalhin mo ang iibo kanina. Lipulin mo ang lahat ng sumasalakay na kaaway. Sa sandaling iyon, ang mga sundalong ipinadala ni Qi Wenyuan para sumalakay ay malapit na sa kampo ng Dasheng. Ang cultivator na namumuno ay nagsalita, walang formation, wala ring mga scout. Itong mga taga-Dasheng, napakayabang talaga. Ang katabi niya ay sumabat, mayabang, ano naman niya yun? Mamaya, ipapadala ko silang lahat sa langit. Kakatapos lang niyang magsalita, lumitaw si Xuanji dala ang inangong Family's Delin Saint Grade Magic Treasure. Kumunot ang kanyang noo habang tinitingnan sila at sinabi, tama nga ang hula ni Panginoon. Kayong mga daga, ano ba talaga ang binabalak ninyo? Ang sinabi niya ay ikinatawa nila. Nakakatawa talaga. Ang kagalang-galang na punong ministro sa kaliwa ng Xuanyu, pagkatapos sumuko sa kaaway, wala man lang disenteng armas. Itong maitim na bagay na ito ang daladala niya para manakot. Kung ang punong ministro sa kaliwa ay handang isakripisyo ang sarili at samahan kami ng isang gabi, tinitiyak namin na papalitan namin iyan ng isang magandang ihibo. Si Xuanji ay labis na nagalit. Sumigaw siya ng malakas, mamatay na kayong lahat para sa akin. At sinimulan niyang gamitin ang ihibo para atakihin sila. Isang atake niya lang, nagsitumbahan na ang mga sundalo. Ang dalawang cultivators na namumuno ay nahirapan ding sumangga. Nagsabihan sila, bilisan nyo. Takbo. Hindi nagtagal, si Xuanji ay nakatayo sa mataas na lugar, tinitingnan ang mga bangkay ng kaaway na nakakalat sa lupa. Isinukbit niya ang ihibo sa kanyang balikat, marahang nagsabi, itong ihibo, napakalakas talaga. Hindi lang malakas ang kapangyarihan, kundi otomatiko pang tumatarget. Wala pang 50 hininga, nalipol na ang lahat ng kaaway. Tiningnan niya ang ihibo na lumaki sa isang iglap, hindi maiwasang purihin ito ng masaya, ang ihibo ni Panginoon, napakalakas talaga. Si Yao Wang ay nakangiting nanonood sa labanan sa pamamagitan ng screen. Labis siyang nasiyahan ng mag-abiso ang sistema, ang mga piling tao ng sumasalakay na kaaway ay nalipol na lahat. Hindi niya maiwasang mapabulalas, wala pang 1 minuto, tapos na. Talagang ang agham at teknolohiya ang numero 1 lakas sa pakikipaglaban. Biglang nag-abiso ang espiritong sistema, binabati kita, Ginoong host, sa pagkapanalo sa Elite National War Battle. Agad na ipapamahagi ang gantimpala. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Yao Wang, iwinagayway ang kamay para pigilan ito, sandali. At pagkatapos, nagmungkahi siya, ang gantimpala, pwede bang isang spaceship? Yung klase na kayang magsagawa ng orbital bombardment mula sa kalawakan. Orbital bombardment, gagawing dagat ng apoy ang lupa. Iyan ang tunay na romansa ng isang lalaki. Nang marinig ang kanyang Kilyonin demand, nataranta ito at sumigaw ng malakas, nagbibiro ka ba? Paano makakagawa ng ganyang bagay ngayon? Maliban na lang kung si Ginoong host ay ganap na makokontrol ang mga panuntunan ng Heavenly Dao. Tiningnan niya ito ng may pangmamaliit, akala ko pa naman, omnipotent ka. Kailangan mo pa rin palang umasa sa akin. Ang espiritong sistema ay nag-krus ng braso sa dibdib, seryosong nagsabi, wala nang magagawa. Dahil sinabi niyo na iyan, kailangan ko nang ilabas ang ultimate treasure na iyon. Nanukso si Yao Wang, oh. Mayroon ka palang ultimate treasure. Bilisan mo, ipakita mo sa akin. Agad na naglabas ang espiritong sistema ng Qi 10,000 Souls Banner. Mayabang nitong ipinagmalaki, 10,000 Souls Banner. Ito ang pinakatatagong yaman ng aking sistema. Ang 10,000 Souls Banner ay isang bandila na mailarawan ng bungo, napapalibutan ng madilim at itim na aura. Tiningnan ni Yao Wang ang ultimate treasure sandali at nagbigay ng konklusyon, ang itim, ang pangit tingnan. May bungo pa sa taas. Ang sistema, wala na ang dating kayabangan, ay namula at sinabi, sige na. Nakalock na ang source code. Masyadong magulo ang pag-edit ng function. Kaya ko lang palitan ang interface at kulay ng ultimate treasure. Pagkatapos, pinalitan niya ang interface ng kulay ginto, at ang bungo sa 10,000 Souls Banner ay naging Human Emperor Heaven. Medyo nasiyahan si Yao Wang at pinuri, Jason, itong gintong estilo, mukhang maganda. Akma sa aking katauhan bilang isang righteous Gayan. Makalipas ang ilang sandali, hawak ni Yao Wang ang ultimate treasure, nagtatakang nagtanong, itong Human Emperor Banner, ano ba talaga ang gamit nito? Katulad ba sa mga nobela na iniimbitahan ang mga kapwa daoist na pumasok sa banner para magtipon? Sumagot ito, iyon nga ang gamit nito. Sa loob ng 3 sandali, Githe Ilis,
pagkamatay, lahat ay maaaring ipasok sa banner. Kakatapos lang niyang magsalita, umisi si Yao Wang ng tuso, tamang-tama. Katatapos lang maglinis ni Xuanji doon. Bilisan natin, pumunta tayo doon para mamulot ng gamit. Ang sinabing ito ay labis na ikinagulat ng sistema. Mabilis na dumating si Yao Wang sa kinaroroonan ni Xuanji. Nang makita siyang lumitaw, nagulat si Xuanji at nagtanong, Panginoon, bakit po kayo naparito? Hindi po ba kayo nagtitiwala sa akin? Tumango si Yao Wang at sumagot. At para mamulot na rin ang kaunting samsam. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang Human Emperor Haven para ayusin ang mga kaluluwa ng mga sundalong kadarating lang namatay. Pagkatapos gamitin ang Ultimate Treasure, nagsalita siya, kayong mga sawing palad. Hindi pa ba kayo papasok sa banner? Ang eksena sa kanyang harapan ay ikinagulat ni Xuanji. Medyo natakot siyang naisip, ano ba talaga itong efektibo na ito? Ako nararamdaman kong nanginginig din ang aking kaluluwa. Habang hinihigop papasok, ang mga kaluluwa ng mga namatay na sundalo ay walang tigil na sumisigaw, Huwag. Huwag po. Ah! Pagkatapos mahigop ang lahat ng kaluluwa sa Human Emperor Banner, itinaas niya ito, nakangiti ng may kasiyahan, Human Emperor Banner, talagang ang kasing lakas tulad sa mga nobela. Kailangan ko itong pag-aralan ng mabuti pagbalik. Sa tolda ng Xuanyu. Isang sundalo ang natataranta at nag-ulat po. Ang mga tagapaglingkod at mga cultivators ng pamilyang Chu ay pawang nasawi na. Nang marinig iyon, ang mga tao sa tolda ay labis na natakot. Lahat nasawi. Ito paano nangyari ito? Bakit mas mabilis pa silang natalo kaysa kay Gao Yuelin? Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ni Qi Wenyuan ay nagsimula ng mainip. Sunod-sunod silang nagtanong sa kanya, punong ministro sa kanan, ano na po ang gagawin natin? Nga po, punong ministro sa kanan. Bigyan niyo po kami ng utos. Ang isip ni Qi Wenyuan ay gulong-gulo. Hindi niya alam kung paano sasagutin dahil kahit siya mismo ay hindi pa alam kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos basahin ang banal na kautusan, nagsalita si Qi Wenyuan, kadarating lang ng banal na kautusan. Inutusan tayo ng kamahalan na buong hukbo, sumalakay. Kailangang lipulin ang buong hukbo ng Dasheng. Nang marinig iyon, ang mga sundalo ay labis na natakot at napabulalas, ito ay masyadong katawa-tawa. Paano natin matatalo ang isang demonyong tulad ni Yao Wang? Ang apat na dakilang pamilya ay ayaw magpadala ng mga tao. Tayo lang mag-isa, paano tayo lalaban? Si Qi Wenyuan, hawak ang banal na kautusan, ay namumula sa galit at sinabi, ano pa ang magagawa natin? Mahirap suwayin ang banal na kautusan. Huwag na kayong masyadong masiraan ng loob. Ang kabisera ay nagpadala ng ilang mga cultivators na dalubhasa sa mga formation. Siguro, makakalaban sila sa malakas na kanon talisman ng kalaban. Kinabukasan, sa harap ng labanan ng dalawang hukbo. Ang dalawang hukbo ay magkaharap. Si Yao Wang, nakakrus ang braso sa dibdib, ay tumitingin sa screen at nagsisimulang mag-isip. Pinalitan ng kalaban ang kanilang punong commander, si Old Sixth Qi Wenyuan. Kailangan kong maging seryoso. Kung hindi, mahuhulog ako sa kanilang patibong. Nakatayo sa likuran, si Xuanji ay matatag na nanumpa sa sarili, inilagay ako ni Panginoon sa likuran para magbantay. Tiyak na mayroon siyang sariling dahilan. Tiyak na hindi ko hahayaang magkaroon ng pagkakataon ang kaaway na samantalahin ito. Hindi nagtagal, nagsimula ang labanan ng dalawang hukbo. Habang tumatakbo, sumisigaw sila ng buong sigasig, sugod. Agad na nagpaputok ng kanyon ang hukbo ng Dasheng. Sunod-sunod na pinaputukan ang mga kanyon. Ngunit ang mga sundalo ng Xuanyu ay hindi man lang natatakot sa mga kanyon. Mukhang mayroong misteryo rito. Nagulat si Yao Wang na panganga sa eksena sa kanyang harapan. Bakit ang kunat nila? Anong gamot ang ininom ng kabilang panig? Sandali na intindihan ko na. Ito ay isang ilusyon. Itong matandang si Qi Wenyuan, napakatuso talaga. Pagkatapos, seryoso siyang nagsabi, mukhang kailangan kong kumuha ng ilang high-tech na kagamitan para mabago ang sitwasyon. At pagkatapos, masayang napabulalas ang espiritong sistema, Ginoong Host. Isa ka talagang Old Sixth. Kahit ito, nahanapan mo ng paraan para sirain. Bigla, ganap na nagbago ang sitwasyon. Ang mga sundalo ay hindi maiwasang mataranta, tinitingnan ang mga bagay na lumitaw sa kalangitan. Nagtanungan sila, tingnan ninyo sa langit. Ano ba talaga iyon? Tiyak na iyan ang Divine Annihilation National Treasure Formation na bigay ni Pinunong Yao Wang. Kung saan man lumilipad ang mga bagay na iyon, nagliliwanag doon.
Ang berdeng liwanag ay nagpasikat sa buong lugar. Natakot ang mga sundalo at napabulalas, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi lang ang ilusyon sa harapan ang natuklasan, pati ang aming invisibility technique ay nawalan na rin ng bisa. Kumunot ang noo ni Yao Wang at sinabi, itong si Qi Wenyuan talagang ang karapat-dapat tawaging isang Go Master. Nagawa pa niyang gumamit ng ganyang komplikadong taktika. Gusto kong makita kung gaano pa karami ang iyong mga alas. Huwag huminto. Patuloy na magpaputok. Sa utos niya, patuloy na nagpaputok ng kanyon ang mga sundalo ng Dasheng. Ang mga kanyon na pinaputok patungo sa kalaban ay tila tumama sa isang matibay na proteksyon, hindi makapasok sa hukbo ng kaaway. Sa sandaling iyon, sa hukbo ng Xuanyu, sa gitna ng labanan, isang sundalo ang pumasok para mag-ulat. Ulat po, punong ministro sa kanan. Masyadong malakas ang opensiba ng kaaway. Ang mga formation masters nila ay malapit ng hindi makayanan. Kalmadong sinabi ni Qi Wenyuan, sabihin mo sa kanila, kailangan nilang makatagal. Huminto siya sandali, saka nagpatuloy, ipasa ang utos. Ipaalam sa kanila, malapit na tayong manalo. Pinagmasdan ni Yao Wang ang screen ng labanan. Galit siyang napabulalas, magaling. Talagang patibong sa loob ng patibong. Gumamit pa ng protective shield. Qi Wenyuan, kung gusto mong maglaro ng ganito, kung gayon, makikipaglaro ako sa iyo hanggang sa huli.